Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes, garantisadong mabilis lang to. Itinaas na ng Pag-asa ang Tropical Wind Cyclone Signal o TWCS ng hanggang Signal number 3. Bagamat hindi pa tumatama sa kalupaan ang Bagyong Tino, malawak ang kalupaan na dala ng bagyo at nagpapaulan na sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang update sa bagyo sa report na ito. Nagbabala na ang Pag-asa sa maaaring lakas na taglay ng Bagyong Tino na nasa loob na ng radar range ng bansa. Unti-unti itong lumalapit sa kalupaan ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas ng hangin na 120 km per hour at pagbugsong aabot sa 150 km per hour. Kumikilos ito pakanluran, timog kanluran sa bilis na 25 km per hour. Ayon pa sa Weather Bureau, inaasahan ang paglandfall ng bagyo mamayang hating gabi o bukas ng madaling araw sa Dinagat Islands o Southern Leyte area. Bagyo hindi lamang tuldok kung kaya't bagamat ang pinakita nating forecast track ay halos dito tatawid sa mga lugar na ito, dahil sa lawak or diameter ng bagyo, may mga lugar na kahit malayo ay mayroon pong wind signal. Sa ngayon, nakataas na ang Tropical Wind Cyclone Signal number 3 sa mga sumusunod na lugar: Southern Eastern Samar at Southern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Siargao at Bukas Grande Islands, gayon din sa Camotes Islands at Eastern Bohol, kasama ang hilagang bahagi ng Surigao del Norte. Signal number 2 din sa Agusan del Norte at Camiguin. Signal number 1 naman ang nakataas sa Bicol Region, Marinduque, Romblon, Mindoro, Northern Palawan at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pinag-iingat din ang Pag-asa ang mga nasa baybaying lugar sa banta ng daluyong o storm surge. As much as possible, kung makakalikas na po kayo sa mga lugar na mas mataas sa inyong mga kamag-anak na nakatira ng mas malayo sa mga coastal areas para makaiwas sa daluyong, yung paghampas ng malalakas sa pag-alon habang paparating yung bagyo. Pero bago nyo po gawin yun, siguraduhin din po natin nakatali na yung ating mga bangka, may sapat na suporta na yung ating mga kabahayan. Dahil din sa amihan at shear line, asahan ang malalakas na bugso ng hangin at mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region kahit hindi direktang tatamaan ng bagyo. Sa Huwebes pa posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Tino. Dahil nga ramdam na rin ang Bagyong Tino, stranded na ang ilang mga pasahero ngayon sa mga Pantalan at Pier. Kakatapos pa naman ng undas. Aabot na sa 514 ang bilang ng mga biyaherong stranded ayon sa Philippine Ports Authority. Kanselado ang biyahe sa Batangas Pier, Mindoro, Marquez, Bicol, Bacolod Negros Occidental, Siquijor Negros Oriental at sa Agusan. Nakakaranas na ng pagbabaha ang ilang lugar sa Agusan del Norte, partikular sa bayan ng Tubay. Sa video ni Jaguar Survival, makikita ang pagtawid ng mga taong ito sa rumaragasang baha sa Tagmamarkay, Tubay. Maging ang kanilang national highway, balot na rin ng baha. May gumuhong tulay rin sa Kabadbaran at nilamon na ng tubig putik. Nagsisimula na rin ang preemptive evacuation sa Calbayog City, Samar. Nasa mahigit 250 individuals na ang inilikas at kasalukuyang nasa Calbayog City Sports Center. Sa video naman ng netizen na si Ursula Polotan, makikita ang malalakas na hampas ng hangin at pagbugso ng mga ulan sa San Francisco Island sa Cebu. Nagka-panic buying sa mamaling Cebu City. Pila-pila mga mamimili sa Mingao Grocery at halos ubos na rin ang mga delata. Sa ngayon, nakaantabay na ang DSWD para sa mga family food packs na ipamimigay sa mga bakwit. Tinitiyak naman ng kagawaran na handa sila para abatan ang ating mga kababayan. Natuklasan ng Department of Public Works and Highways na overpriced ng 50 hanggang 75% ang construction materials na nakapaloob sa pricing standards ng kagawaran. Dahil sa kanilang nadiskubre, agad pinatapyas ni Secretary Vince Dizon ang sobrang presyo at ipinabalik ito sa market level price. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Ngayong umaga, ibinalita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang aniyay pinakamalaking reforma sa kasaysayan ng DPWH.
ang bagong pricing standards ng construction materials para sa government projects. Ayon kay Dizon, matapos ang isinagawa nilang internal audit, natuklasan na may ilang materyales tulad ng asphalt, steel bars at semento ang overpriced ng 50 hanggang 75% sa iba't ibang rehiyon kumpara sa actual market price ng mga ito. Kaya agad niyang pinabago ang pricing standards at inaprobahan ang mas mababang presyo na ipatutupad para sa mga infrastructure projects ng 2025 at 2026. Sa press conference kanina, ipinakita ni Dizon ang pricing standard base sa cost per meter database o CPMD ng DPWH at updated CPMD nito na pantay sa actual market price. Unang ipinakita ni Dizon ang presyo ng aspalto sa iba-ibang rehiyon at ang variance o pagkakaiba ng mga presyo nito. Sa Region 4B, for example, no? Halimbawa, dun sa mga nakita nating mga proyekto sa Mindoro, 23,650 ang presyo ng aspalto per metric ton. Pero base sa nakita natin sa merkado, wala pang 6,000 pesos yan. 75% ang variance sa aspalto. Nakita rin na 36% ang average variance sa presyo ng steel sheet pile. Sa Region 13 o Caraga, nakitang ayon sa dating pricing standard, nasa 84 pesos ang presyo ng sheet pile per kilogram. Pero nang suriin sa actual market price, dapat nasa 36 pesos lang ang presyo nito kada kilo. May diferensya yan ng 56.84%. Sand, ganun din. Dito naman, NCR naman. No, 1,300, 14. Pero nakakita tayo na 450 lang. 65.7%. Region 13, ulit. 1,4,556 lang. Region 4B na naman. 1,538, pero 620 lang. Sa tansya ng DPWH, 60 billion pesos ang matitipid ng gobyerno dahil sa reformang ito. Dagdag pa ni Dizon, patuloy na magbabantay ang DPWH para matiyak na susunod ang lahat ng regional office sa bagong pricing system. Pagsisiguro ng kalihim, hindi masasakripisyo ang kalidad ng government projects dahil naaayon ito sa pricing ng mga malalaking private infrastructure projects. If the private sector can build a road at those prices, why cannot government do the same? Walang rason kung bakit hindi, di ba? No other reason. Except for corruption. That is the only reason why that has been done. Samantala, lumagda sa Memorandum of Agreement ang DPWH at Philippine Space Agency o PhilSA para gamitin ang satellite technology sa pagbabantay ng government projects. Dahil sa partnership, magkaka-access na ang DPWH sa satellite at AI tools ng PhilSA sa pag-monitor ng 25,000 hanggang 30,000 infrastructure projects sa buong bansa. Anila ito ay para mapigilan ang ghost projects dahil sa real-time satellite imagery at AI-based monitoring. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mabibilis na balita, isa na namang big-time oil price hike asahan bukas. Negros Occidental niyanig ng 5.5 magnitude na lindol kaninang madaling araw. At Pinoy Q artist Jonas Magpantay, kampiyon sa Qatar 10 Ball World Cup. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.